Maraming salamat po, Mr. President. Mr. President, nung mga nakaraang briefings po natin sa mga departments, nagkaroon po ako ng pagkakataon na i-discuss yung dynamics po ng ating 2026 budget. Nandito naman po ang ating kaibigan Secretary Recto. Kung di po ako nagkakamali, I did ask him about the consequences of the 6.7 trillion budget. Mr. President, ang sabi sa atin ni Secretary Recto at the time, this amount will represent something like 22% of our GDP by 2026. Mr. President, tama po kaya ang aking pagkaka-recollect ng mga figures? 21.5% of our GDP, Mr. President. That is the exact figure. So halos ganun din po. Halos ganun din. Halos kasi pareho lang. Halos pareho lang, Mr. President. ang sabi niya, kung halimbawa 21.5 or 22% of the GDP, then our GDP will be at least 30 trillion pesos. Mr. President. Yeah. At naitanong ko rin po, Ginoong Pangulo, na kung ganito po kalaki ang ating budget, 6.7 trillion, magkano naman kako yung ating projected income? At pagkakaalam ko po, ang nasabi sa atin, Mr. President, ay about 5 trillion. And leaving a deficit of 1.5 trillion pesos. Yes, Mr. President. To be exact is 4.9, pero nasa 5 na rin, Mr. President. Ang ibig sabihin po, Mr. President, sa 1.7 trillion ay this is about 142 billion per month. 4.7 billion per day na utang natin, 197 million bawat oras. Yes, Mr. President. Pero dahil sa kakulangan po ng oras noong panahon na yon, Sir President, hindi ko po masyadong naitanong at ngayon siguro baka I will be in a position to ask a few more questions. How do we manage to grow our economy by, let's say, an estimated 30 trillion pesos for 2026? Mr. President, Mr. Chair, kayo na po ang nagsabi kanina na kailangan maging granular tayo ng konti. Diba? So, paano po kaya? Sapagkat ang nangyari po sa ulat po na ating nabasa, kamakailan lang, ang ating pong GDP sa third quarter ay halos 4% lang. Mula po dun sa forecast na 5.2%. Nakakabigla po sapagkat parang isang napakalaking dagok sa atin na ganun kababa lang ang entire output ng ating ekonomiya noong third quarter compared with the prior quarter, which is 5.5%. Tama po, Sir President? Tama po. Tama, Mr. President. Kaya po kanina I've been listening to the questions and interpellations of my colleagues, Mr. President. Talaga pong when we consider the finite resources of our government, talagang pagtatalunan, kanino ba dapat ibigay yung mas malaking parte ng budget para sa ganun ay nalampasan natin ang napakalaking problema ng ating bansa. Kanina po, si Senator Kiko talagang very strongly ina-advocate niya talaga kung kinakailangan na bigyan po natin ng mas malaking budget ang agriculture. Tama naman po yun. Ngunit kung ang lahat po ng departamento ay ganoon ang kanilang gagawin at kukunti naman po yung ating budget, paano kaya yun, Mr. President? Sa business policy po kasi, meron silang tinatawag na Pareto Principle, otherwise known as Pareto Optimality. You will be in a position to satisfy one person that consequently will make another person sad. Ibig sabihin, pag dinagdagan mo yung agriculture, meron kang babawasan, baka mabawasan yung isa. Paano niyo po babalansihin yun? But, Mr. President, hirap at komplikadong pagbabalanse ho talaga. Tama ho kayo, Mr. President. Kasi kung titignan ho natin in Tier 2, sa dami hong pangangailangan po ng ating pamalaan, ay talagang iilan lang po ang nabibigyan ng allocation. So talagang pinaprioritize po, may plano po, umpisahan natin sa Philippine Development Plan.
And then from the Philippine Development Plan, ito po ay ibinababa na sa iba't ibang mga ahensya. So ano ho to, talagang dapat ho natin planuhin mabuti strategically kung ano po yung mga dapat nating unahin na i-address bilang isang bansa. At the same time, ano po yung mga bagay na kailangan natin para lalong lumaki ang ating ekonomiya. Mr. President, they say that the devil is in the details. Naitanong ko po kay Secretary Recto nung panahon na nagbe-briefing pa yung kanyang departamento. So para ma-achieve natin more or less ang 30 trillion output ng ating economy, he suggested that we should grow as fast as we can. As a matter of fact, I recall he said, maybe we should grow at 7.5%. Mr. President, na-recall ko po kaya ng tama yun. Ang target ho natin next year, Senator Dante, is between 5 to 6%. Yun po ang ating target. Yun nga po, kaya ako'y nalulungkot, narinig ko ngayon, sapagkat yung 30 trillion pesos trillion pesos para po yun ay ma-achieve natin, kailangan natin talagang maiangat ang ating ekonomiya ng mas mabilis kaysa dun sa ating pagpupunyagi na mapanagutan ng ating mga utang. Mas mabilis dapat yung pagsulong ng ekonomiya. Kaya sabi ni Secretary Recto, at least 7.5% or even more. Ngayon po, Mr. President, talagang ako po ay nalulungkot kung paano natin gagawin. Sumadsad po yung ating ekonomiya 4%. Itong nakaraang quarter. And the foreseeable future is very, very bleak. May nagsasabi po, our stock market is the worst in the region today. Our currency is the worst in the region. And then may nagsasabi pa po, foreign direct investment dropped by more than 40%. So with this bleak scenario ahead of us, yung sinasabi po ninyo, Mr. President, na mga headwinds na maaaring magpabagal pa sa pagsulong ng ating ekonomiya. Nakakatakot po ang lahat ng ito. Kaya, paano po kaya natin gagamitin ang ating mga granular analysis dito? Like for example, at 6.7 trillion pesos, Mr. President, gaano po kaya yung idadagdag sa ating per capita GDP? Dapat meron po tayo kahit papanong estimates. The Balancing Act is there, but the details must also be presented. Kahit papaano, ay makita po natin kung tatama o hindi. Kasi po, nung isang araw, bumisita po yung ambassador ng Australia sa aking opisina at sa aming pag-uusap. Napag-usapan po yung per capita GDP. Kamuntik na po ako nahulog sa aking upuan, Mr. President. Kasi ngayon ko lang po talaga tahasang nakita. As of 2024, the per capita GDP of Australia is $64,500. Mr. President, tayo po, 2024, magkano po yung per capita GDP in US dollars? So kung 4,500. 4,500 Narinig ko. US dollars, Mr. President. $64,500 per capita Australia. Tayo po ay 4,000. Malayo pa, Mr. President. Pero Mr. President, Pero yung purchasing power parity natin, siguro times 2 niya, 9,000. yes. And also, Mr. President, next year ho, maabot na ho natin yung upper middle income status. Kasi kulang na lang ho tayo ng $24, if I'm not, $26, Mr. President. So, in other words, lumalaki naman po yung ating economy even on a per capita basis, Mr. Gusto ko pong maniwala, Mr. President, kasi po, nung nakaraang taon, sa ganito rin pagkakataon, ang pagkakaiba lang, nandun po ako sa House of Representatives, ngayon po ay nasa Senado ako. At that time, I think last year, of the original members of the ASEAN, tayo na lamang pong hindi nakaka-graduate doon sa upper middle income. Halos ang lahat po ay nakaakyat na eh. Yun po yung nakakalungkot na bahagi. Kaya, with all due respect, kami po ay naghahanap ng konting mga detalye. At parang narinig ko pa nga ang estimates noon last year, ang sinabi ng ating kalihim ng DBM, by 2028, pasensya na kung gano'n ang pagkakatanda ko,
Madam Secretary, buong tapang niyang sinabi na yung ating poverty incidence rate, sabi niya gano'n, magiging 1 digit. Ngayon po, ano na po yung percentage ng ating poverty incidence rate ngayon, Mr. President? Sabi mo kanina parang 16, narinig ko 16%. Ngayon po, matatapos na po ang 2025, papasok na tayo sa 2026. Halos 2 taon mahigit. Kung ang projection is for the country to achieve a 1-digit poverty incidence rate, maganda po sana ngayon. Palagay niyo makukuha po natin yan, Mr. President? Ngayon po, Mr. President, ang ating poverty incidence officially is about 15.5%. Ang target po is single digit by 2028. No? So, base po sa mga analysis ng DepDev, kaya naman po umabot ng single digit by 2028. Kung ang takbo ng ekonomiya natin ay ganito ho, mga nasa 5%, 6%, tapos tuloy po yung mga programa ho natin para po sa mga mahihirap nating mga kababayan, aabot naman ho tayo doon. Yun nga po but we are held up by our macro and microeconomic assumptions. Mga indicators na ginagamit natin. If we say that we aim at 1-digit poverty incidence rate by 2028, the assumptions must be that dapat hindi gumalaw din. Every other indicators must be held constant. The economist would say, ceteris paribus. So ang laki po ng factors na maaaring hindi rin natin makuha kahit na 6.7 trillion. Ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung hindi naman natin mapuproduce talaga the desired GDP to finance 6.7 trillion, bakit po tayo nag-isip ng ganong kalaking budget? Parang halimbawa, yung pamilya ng ating respected majority leader, ang kinikita niya ay X amount per month or per year. Pwede bang i-present sa kanya ng kanyang butihing asawa na ngayon ay miyembro ng Kongreso? Oh, darling, sabi niya, ito ang budget natin for next year. Sabi ng ating majority leader, Mr. President, ba't naman ganyang kalaki? Alam mo naman ang sweldo ko, ganito lang. Bakit doble pa dun sa kaya kong ibigay? Mahirapan naman ako rito. Ang sabi ng kanyang butihing asawa, Mr. President, hindi ko problema yan. Ikaw ang ano yan. Ito ang kinakailangan nating maipundar sapagkat kinuwenta ko na lahat ang pangangailangan natin, ang ating mga anak, ang kanilang pag-aaral, ang kanilang kalusugan at lahat-lahat na. Paano po yun? Pwede po bang, hindi ba pwedeng sabihin ng ating majority leader, dahan-dahan ka naman. Hihirapan tayo dyan. Maaring lahat ay makuha natin sa pag-estimate. Ngunit, sa actual, mahihirapan naman tayo. Kasi po, tingnan ninyo, ang projected income is only 5 trillion. Ang ating budget ay 6.7 trillion. Uutangin natin 1.7 trillion. Hindi naman natin kayang ipundar yung ekonomiya para ma-achieve natin ang 30 trillion pesos or so. Because by that, we need to grow by not only 7.5%, maybe more. Mr. President. Mr. President, sa growth at 5%, aabot na ho tayo ng 30 trillion pesos, Mr. President, in terms of economic size, Mr. President. Gusto ko maniwala, Mr. President. Siyempre, kung mas mabilis pa, mas maganda, mas maganda, Mr. President. Ngayon, ang mahalaga, kung uutang tayo, Siguro po magagawa natin yun, Mr. President, kung pagtutulungan natin. Halimbawa po, gusto kong itanong po sa ating DepDev, yung pag-allocate po ng mga budget sa ating mga ahensya, para sa ganun ay ma-promote naman ng mga industries na nag-ooperate sa ating economy. Di po ba meron kayong tinatawag na input-output table, Mr. President? Po, Mr. President. Gaano po kalaki yung ating input-output table Malaki yan. sa economy?
Mga 64 sectors po, Mr. President. 64 sectors ang covered. Parang hindi po accurate kasi 64 by 64, Mr. President, to be accurate about it. in the late 80s parang 200 by 200 po eh. Can you check your data? You might be referring to subsector. Yes, yun po yung subsectors, Mr. President. The entire economy. 24 Mr. by President. 240 by 240. Yung Okay, that's more accurate. 245 by 245. Importante po kasi yun, Mr. President, because dun sa input-output table, makikita po natin ang mga industries that influence each other. Doon makikita natin, alin ba yung dapat nating i-promote? Alin ba dapat nating supportan because it affects and it influences maybe more than the others. Para sa ganun, malalaman natin kung talagang may hit natin ang target o hindi. Because kung sinuportahan natin yung industry, pag tiningnan nyo po sa inyong table, tatatlo lang naman palang industry ang kanyang pwedeng suportahan. Pwede ba nating malaman ngayon, ano ba yung mga industries, for example? Somebody said that construction industry is the only one na parang bumagsak ngayon. Kasi nga, ang nangyari, siguro dahil nga sa iskandalong dinulot po ng flood control, medyo atubili ngayon ang lahat ng industry na may kinalaman sa public and private construction. Pati construction activities might be delayed, pati procurement. So, pati ang mamumuhunan dyan. Ilan po ang mga industries na affected kung bumagsak ang isang industry, kagaya ng construction industry? Ito po kasi yung dapat nating makita eh. Imbes na pinag-uusapan po natin ay kung ano-ano, wala naman po kaming nakikita kung saan papunta po yung perang ilalagay at ilang industry ang maapektuhan, and that industry will be able to capacitate or even influence the growth of another and vice versa. Wala po kaming ganong idea. And no one even presented para sa aming kaalaman, kahit na po siguro in general terms, para makikita po natin, and even in the matter of deciding where to invest our finite resources, the Senate will be guided, Mr. President. Tama ho kayo, Mr. President. Itong nangyayari ho sa ating ekonomiya, lalo na yung pagbagal po at 4%, isang dahilan ho dyan ay yung construction industry. Nabanggit ko nga ho kanina. At marami ho itong kasing konektadong industriya. For example po, mga hardware, delivery trucks, yung mga nagtatrabaho po sa mga delivery trucks, yung mga nagtatrabaho po sa hardware, of course, yung gumagawa ng bakal, gumagawa ng semento, gumagawa ng kahoy, gumagawa ng pako. Marami pong konektadong industriya po sa construction industry. Kaya yan po ay isa sa pinaka malawak na industriya sa ating bansa. Dahil hindi lang naman po gobyerno ang nagko-construct, pati private sector ang nagko-construct. Pero, Mr. President, Senator Marcoleta, DepDep can submit to you a much more comprehensive study on the effects of the slowdown of the construction industry para ho talagang komprehensibo po yung ibibigay na report. Wala naman po akong particular interest. Kung baga nagamit ko lamang pong halimbawa because somebody said na medyo naapektuhan po nga yung construction industry. Pero maganda ho pag-aralan to dahil ho talagang kung magiging ganito pa in the next quarter, makikita ho natin pagbagal ng ekonomiya ho. Siguro po, kayo po, Mr. President, Chairman, ay mas karapat-dapat na makatanggap niyan sapagkat malawak po ang inyong responsibilidad sa inyong pong balikat na kasalalay ngayon ang paglalatag ng ating 2026 budget. Napakalaking bagay po yan. It is a very important reference and input for you to consider, Mr. President. Actually, hindi lang pako, hindi lang bakal, pati po bato na ginagamit, yung tinatawag nilang aggregates. Ano po? Merong riverbed, merong minimina sa bundok na kung tawagin, may kanya-kanyang sizes pa yun, Mr. President. Merong G1, merong 3/4, merong 3/8, maliban pa yung Porac sand na kinukuha sa Porac, Pampanga, yung mga tailings, lahat ng ito eh. Dikit-dikit po yan kasi. Kaya po kung walang maliwanag na larawan kung paano ang bawat industry ay nagkakaroon ng epekto sa bawat isa, kung paano ang isa ay nai-impluensya ng bawat isa, medyo parang hindi namin masundan kung paano talaga natin makukuha yung minimithi nating mga targets upang sa ganun ay matustusan natin ang napakalaking budget na nailatag ng ating pamahalaan. Kaya po, medyo may konting duda lang po, Mr. President, kasi po may mga taong kinikilala naman sa ating lipunan, lalo po yung nasa business sector,
Halimbawa po, yung PCCI, the Philippine Chamber of Commerce and Industry, yung kanilang president na si Enonina Mangyo, sinabi po niya na anemic po talaga yung 4% GDP growth eh. At sabi niya, it's a wake-up call and reflects the challenges confronting key sectors of our economy. Ito po kanya ay, it is the weakest output since the 3.8% contraction of the economy na inapektuhan po ng pandemic. Sinabi pa po niya, Mr. President, MSMEs continue to struggle with high cost and limited access to financing. Manufacturers face rising production costs and logistical constraints. And our agriculture sector still needs stronger support to improve productivity. Ito po yung kanilang mga saloobin at mga pangamba. Yun naman pong chair ng Federation of Philippine Industry, Elizabeth Lee, noted that the Philippines has been grappling with investors' risk aversion. Ito yung problema po eh. People are spending less as prices bite and confidence dips. So hindi lamang po kami na nandito, tayong lahat na nandito sa Senado, Mr. President, kundi mga kinikilalang mga figura, mga industry captains ang nagpapahayag po ng pangamba kung saan patungo po ang ating ekonomiya. Si Alfred Panlilio po, na presidente ng Management Association of the Philippines. This is definitely very concerning, sabi po niya. He was referring to the 4% growth na talagang ikinabigla nating lahat. Ang sabi pa po niya, in my view, it is all about confidence in the country with all these corruption issues coming out. Mr. President, pati ang European Chamber of Commerce of the Philippines, ang sabi niya, as a consumption-driven economy, we see the recent crackdown in corruption as a contributor to slower than normal growth due to cancellation of government projects. Ito po yung sinasabi natin kanina, dahil nga po sa maanumalyang pagpapatupad ng flood control projects, ay talaga pong naging negatibo ang pananaw ng napakaraming leaders ng ating industriya. Mr. President. Actually, nakikipag-usap lang po kay Senator Recto, kay Senator Walisacan. Isa rin pong dahilan, Mr. President, and I saw this also dito sa SGV report, yung household consumption rin ho natin bumagal, Mr. President. Bumagal dahil sa kumpiyansa ng tao, dahil rin sa mga bagyo na nararanasan ho natin. So ito rin isang dahilan kung bakit ho bumagal po yung ating third quarter economic growth. But ngayon, papasok na ho tayo ng Pasko. Alam naman ho natin na during Pasko, every Christmas, ang tao po ay gumagastos. So hopefully mag-rebound yung ating household consumption. Yung construction naman po ay nandyan na ho ang bagong pamunuan ng DPWH. Maayos ho nila yung problema doon at ma-revive rin ulit yung construction industry, especially from the DPWH. So mayroon naman po tayong mga bright spots, Mr. President. At kaya kumpiyansa rin po ang ating economic managers na kaya nating umabot ng at least mga 5.1%, 5%, at least 5% by end of the year, Mr. President. The low end of the target, Mr. President. Pero mas maganda po siguro, Mr. President, na hindi lamang tayo bumabase sa Disyembre dahil darating ang mga festivities, kundi sana all year round naman po, meron tayong inaasahan na makakapagpasigla sa ating mamamayan, paano ma-increase ang kanilang personal disposable income. Mamaya po meron akong irerekomenda. Total, nandyan na naman po si Secretary Recto at si Secretary Pangandaman. Kung hindi naman po sila kontra. Hindi ko kontra po yan. Si Secretary Recto hindi po kumontra doon sa isang proposal ko. Mamaya meron pong isa. Sana hindi na naman siya kontra para po maging masaya. Hindi ko kontra yan, sigurado. Ang kinabukasan natin. Sa DepDep, dahil nga po sa gulong idinulot ng flood control projects, malinaw po that we were able to establish that there is no comprehensive integrated master plan of flood control program. We were able to find out that the agency that is supposed to be overseeing the master planning and overseeing this is a small agency. Oh no, it's not an agency. I think it's a small office within the Department of National
Ano ba yung DN? Palalampasin ko nito kasi Environment and Natural Resources. Yun po tinatawag na River Basin Control Office. Alam po ba ninyo, Secretary Balisacan, pag tinignan po niyo yung opisina na yon at yung mandate niya, which is governed by two, I think, executive orders, sila pala ang mayroong responsibilidad na gumawa ng isang master plan by being able to integrate the 18 river basins in this country. Sa makatwid, kung yung po ay integrated and comprehensive, wala pong masasayang eh. Hindi yung isolated. Dito pinag-uusapan lang po natin flood control muna. Maglatag po kayo ng flood control na hindi po magkakakonekta. Saan po pupunta yon? Sa kawalan. Sa puro sayang. Kahit na ipagpalagay po natin na hindi ghost, pagpalagay natin na these flood control projects were constructed according to specifications, the materials are superior. Kung hindi rin naman sila magkakadugtong eh. Wala rin pong mangyayari. Parang wala pong strategic impact. There is no strategic national impact hanggat hindi po nyo pinakialaman. Kasi po kayo yung national architect eh. You are supposed to be the one that will ensure that all these projects makikinabang ang buong bansa. The national impact is more important than the regional or even the myopic impact that it may probably give to a certain locality. Do you agree, Mr. President? Yeah. So, Mr. President, under the new charter of DepDev, master planning of various sectors will be under the ambit of DepDev. So meaning they will now oversee the master planning of, for example po, itong mga flood control projects, different river basins, and to make sure that the culture of planning is implemented and practiced in across different agencies, Mr. President. So not only on paper, but really on action. No? So paplano, then they will they will program the plans, and then after that, allocate funds to implement the plans. Is it safe to assume, Mr. President, that the DepEd started with the next year budget? Parang dumaan na po sa inyo ngayon lahat yung naipundar na mga projects, more specifically flood control and the more critical projects. Nagsimula na po ba tayo dito sa budget na pinag-uusapan natin ngayon? O magsisimula pa lamang kayo? Mag-umpisa pa lang po. Sa mga tweet, yung 2026 budget, Mr. President, kanya-kanya pa rin. Well, Mr. President, for 2026, wala na pong flood control projects. Dahil nga ho, kung wala pong master plan, wala pong flood control ho tayong lalagay. At doon po sa mga ibang sectors na kailangan rin po ng plano, yun po yung inuumpisahan ho nila. Marami ho kailangan ng plano kasi dami ho tayong ginagastos eh. No? So kailangan ho talaga ng isang sectoral plan, Mr. President. Kaso po, hindi lang flood control ang pinag-uusapan natin, mga road networks natin, mga bridges, lahat po ng infrastructure. Ang problema pa nga dyan, kung wala na tayong flood control, paano kung talagang kailangan proteksyonan ng komunidad ngayon? Dahil sa takot ngayon natin na baka masangkot na naman ng marami, wala na talagang ilalatag sa flood control. Paano kung talagang ang isang komunidad lagyan dapat ng flood control sapagkat darating na naman ang maraming unos ng buhay? Sino ngayon ang magliligtas sa buhay ng mga komunidad? Dahil sa takot natin, bigla na lang tayo nagpasya. Wala na munang flood control sa 2026 budget, which is going to assure us that our community will be shielded despite the lack and absence of flood control. Mr. President, hindi naman po sa walang flood control dahil meron pa hong approximately 150 billion na natitira sa flood control na i-implement po sa 2026. In fact, marami hong hindi ho na i-implement. No? Kaya ho ngayon, bago ho i-implementa ho, talagang pinag-aaralan muna ngayon ng Department of Public Works. Po, so may pondo naman ho, Mr. Chairman. It's just hindi lang nila in-implement dahil natuklasan po ni Secretary Dizon na marami rin po palang mga flood control ni plano o program of work, wala. So yun po ang inaayos ho nila. Yun nga po, kasi sabi po niyo wala ng flood control, meron pa pala. So, sa natitirang pondo. Pero po yung bagong pondo for 2026, wala na ho. Zero ho siya. At saka po, Mr. President, initially, ang dami po namin nakakita na talagang yung sa sistema po ng pagpapatupad ng mga projects na yan, pinakamarami sa flood control at iba't iba pa. Napansin po namin kasi na talagang namamanipula po talaga, doon pa lamang sa NEP phase pa lang
Kagaya po ng nausisa namin nung tinatanong po natin si Secretary Pangandaman, katabi niya ron si Undersecretary Catalina Cabral. Napansin ko po kasi na yung ibang expenditures, for example, ng DPWH, yung pong tinatawag nating STOs, at saka lalong-lalo na yung PAPs, Madam Secretary, talagang there is a determined effort na yung ceilings na nilagay po ng DBM sa NEP, talagang binabawasan nila eh. I was able to note at least 2 expenditures, yung STOs and the PAPs. Meron pa nga pong isang taon doon 2025, yung nilagay po ninyong ceiling, inalis nila, ginawa nilang 0 sa GAA. Ang medyo napansin ko rin po ron, sinulatan niyo po sila eh. And in that letter, sabi ninyo, we repeatedly remind you that please strictly adhere to the ceilings established by us kasi pinag-aralan namin ito eh. But they continuously, binabawasan talaga at lumilitaw po, nakita natin kung saan nila nilalagay. Doon sa convergence projects, these are the modern pork barrel. Meron silang SSP, meron silang CCSP, may SDM4, may BIP, lahat-lahat. Maliban pa sa convergence projects na ina-undertake ng ng iba't ibang mga ehensya, katulad ng Roll-It, katulad ng TICAS, bla bla bla. Dito po na ilalagay, dito na isi-switch yung nakukuha, nare-reduce doon sa mga NEP na nilagay ninyo, na ilalatag nila sa ibang ano. Ito yung sistema po na dapat ay nakita nating lahat. Yun pong Maharlika Investment Fund, Mr. President. Ito po ay pinag-isipan at nais sa batas 2 taon na nakararaan. Are the promises of the Maharlika Investment Fund fulfilled, Mr. President? Sa Maharlika po, actually, hindi pa ho ganun karami ang kanilang investments dahil sinisigurado rin ho nila, Mr. President, na yung kanilang investments ay siguradong una-una will contribute to nation building at pangalawa po will yield to returns for the Filipino people. So yung mga na-invest ho nila ngayon, meron ho silang investment sa ATI, yung port operator dito sa ating bansa. Malapit na raw mag-close yung NGCP investment ho, which I agree dito dahil kailangan ho natin may eyes and ears sa NGCP. Meron ho rin silang bridge financing isa-isang mining company at the rest puro government security. So ito lang po yung 3 kumpanya na meron ho silang ka-transaction. Alam ko po itong 3 binanggit ninyo, Mr. President. Ang aking pong gusto sanang malaman, ganito po ba ang naging pag-asa natin? Sapagkat yung perang inilagay natin para maging Maharlika Investment Fund, kinuha po natin sa 2 development banks. Ang karamihan po ay kinuha sa Development Bank of the Philippines at yung iba ay sa Land Bank. Pwede ba nating sabihin na kung hindi kinuha doon sa mga bangko na yon, na ang perang yon is devoted to development, at ikukumpara natin itong 3 ginawang investment so far ng MI, ng Maharlika Investment Fund, masasabi ba natin na nagtagumpay tayo kung ikukumpara sa potential na nangyari sana kung hindi natin kinuha sa mga bangko yon at sa iba pang mga pinagkuhanan nating sources? Ang Maharlika po, meron din ho kasi silang nation building function, Mr. President, at kasama rin sa kanilang mandato na mag-invest sa mga they call high impact sectors key to national development. So energy, agriculture, mining, infrastructure, social infrastructure, at the climate, Mr. President. So, and ang konsepto ho ng isang sovereign wealth fund, dahil sa laki ho nila, no, makakakuha sila ng mas magandang deal dahil malaki ho sila. At pangalawa, ay makaka-invest ho sila sa mga sektor na hindi kaya po mag-invest yung mga bangko. Kasi yung Development Bank, DBP at Land Bank, mga bangko ito, so pautang lang. Ang Maharlika, pwede ho silang bumili ng equity. So pwede nilang gawin ito nang hindi ho nagagawa ng mga development banks. Malinaw naman po yun, Mr. President. Ngunit ang sinasabi ko, halimbawa, kung walang Maharlika Investment Fund, nanatili yun doon sa mga traditional na bangko na sila po ang naglalatag ng mga development funds para paunlarin ang ating ekonomiya. Mas nagampanan kaya nila yung ginawa nila
kung ikukumpara sa output ngayon ng Maharlika Investment Fund na wala pa po tayo talagang makitang quantifiable na benefit sa ating ekonomiya. Halimbawa, itatanong natin, ilang porsyento ng public o ng private, ng poverty incidence rate ang na-reduce dahil nga ipinasok natin ang Maharlika Investment Fund? Meron ba tayong mga detalye ang masasabi ngayon? Kasi napaka-importante nun. 250 billion pesos. In-expect ng bawat isang Pilipino na nung ginawa natin yon, merong balik sa atin. 2 taon na nakararaan. Paano kung iniwan natin sa 2 bangko? Baka naman, mas lalong nagamit ng bangko. Yan po yung aking gusto sabihin. Well, Mr. President, ang bangko kasi may mga bagay na hindi nila kayang gawin, like mag-invest po in equity, Mr. President. And then number 2, Mr. President, kung iiwan ho natin ito sa bangko, ang kanilang pwedeng gawin, magpautang o mag-invest sa government securities dahil ho hindi sila pwedeng mag-invest sa mga kumpanya, Mr. President. So, ako naman, Mr. President, ang pananaw ko ho dito dahil alam ko na nag-iingat rin ang Maharlika sa pag-invest. No? At sinusigurado nila yung, kasi the twin mandate no? First is national development, second, returns. No? So talagang pinipili nila yung industriya na papasukin nila o pag-i-investan nila para masigurado nila na itong twin objectives ay ma-reach nila. Pero tama ho kayo na dapat rin na magkaroon ng oversight para makita natin kung talagang productive ba itong Maharlika Investment Fund at kung talagang nagagampanan ho nila yung kanilang mandato or objectives. Isa sa kanyang mandato is national development. Kaya nga po tinatanong natin, if we can exemplify yung investment niya na 20% stake sa National Grid Corporation of the Philippines, ilang employment po na-create niya? Itong investment po sa National Grid, sa aking opinion, Mr. President, is both a national security plus national development objective dahil kailangan ho naman talaga natin ng mata at tenga sa loob ng National Grid dahil natural monopoly ho to. Hindi po maintindihan ng tao yun. Sasabihin natin sa kanya, national security. Pero wala po kaming trabaho. Ganun po maintindihan kasi ng karaniwang mamamayan. Kaya po sana, ipinipilit man lang, kahit pa paano meron silang maibigay na naging bahagi na ng investment na yon, na i-contribute nila sa national development. Yeah, in tangible terms, kitang-kita natin. Kasi po, ang ating pinagsisilbihan, mamamayan mahihirapan sila na intindihin under the context of national security, hindi po niya mapoprocess yun. Kita ko naman ho, pag nag-invest rin ho sila sa National Grid, mag-expand po yung national, pwede na ho nilang itulak yung expansion ng mga transmission lines ho natin. Kasi kung matatandaan ho natin, napakadami pong delayed transmission lines dahil sa management ng National Grid. So ngayon dahil mayroon ng equity po ang gobyerno, pwede na rin nila itulak yung expansion ng transmission lines. At doon na ho natin makikita yung construction activities, expansion activities, may mga trabaho na malilikha rin po nitong mga construction activities. Pero tama ho kayo, kailangan ho talaga ng oversight dahil dapat singilin ho natin sila. Lalo na pagdating ng 2026, dahil 3 taon na singilin ho natin sila kung ano ba yung kanilang na-eco-contribute sa ating bansa. Tama po, Mr. President, kasi 250 billion pesos. 2 taon na po nakararaan. Ang balita ko po, yung mga opisyalis nito ay napakalalaki ng mga sweldo. Kailangan po ay masulit natin. Sapagkat napakalaki ng kanilang mga monthly salaries. Nabigla nga po ako, ayoko na sabihin dito Siguro naman ay makapagdetalye sila. Sapagkat ito pong perang ito ay pera ng ating mga mamamayan. Sila'y naniniwala na kailangan maipaliwanag natin sa kanila, saan nyo dinala yung pera? Ito ba'y nakabahagi ba kami? Sa anong paraan kami nakabahagi? Yun po yung mga tanong na gusto nila na mabigyan ng konting o kaukulang sagot, Mr. President. Si Secretary Recto po ang ex-officio chairman ng Maharlika Investment Fund at nakikinig ho siya na sinisingil na ho siya ng Senado at ni Senator Marcoleta kung ano na po ang contribution ng Maharlika Investment Fund sa ating bansa. Ang sinisingil ko po, Mr. President, yung CEO, hindi po yung chairman. Well, yung management, the board and the management, Opo. Mr. President. Pupunta na po ako doon sa sinasabi ko kanina na ako po inatuwa nung briefing po ng DBCC ata noon, kasama po yung DBM, ang DOF, na kung saan ay bahagi ko, Mr. President, yung balakin ng representasyong ito na yun pong mga ayuda na pinamimigay natin, sari-sari po yun,
may AKAP, may AIX, may TUPAD, may MAIP, may kung ano-ano. And ang kwenta namin ni Secretary Recto, 194 billion pesos for 2025. Hindi naman natin masyadong mapiho kung talagang yon ang naibigay talaga sa kinauukulan. May record, ngunit talagang hindi natin matukoy talaga ano ang ibinunga sa mga nakatanggap kung ilan man. Kaya naimungkahi ko po na in-index ko na lamang po sa, sa paggamit ng elektrisidad. Doon nga sa bill ko, sabi ko kung ang isang tao ay if a household consumes, let's say, 200 kilowatt hours per month, yun po i-subsidy na natin yun, libre na natin yun. Ang mabe-benefit po nun ay about 5.5 million households, approximately 25 to 27 million poor Filipinos. Ako po yung natuwa sa Secretary Recto, sinuportahan niya po yun. Sabi nga niya, dadagdagan pa natin yan. Ang pangalawa po, Mr. President, ay minungkahi po namin na tanggalin na rin natin yung 12% VAT sa sale ng electricity. Mr. President, ako po ay gumawa ng isang madali ang pag-aaral. Tinangka ko pong hanapin kung merong correlation po yung gross value added ng manufacturing at saka yung taxes on production on imports and taxes on income and wealth. Pero dito, ang sinasabi ko lang po, yung 12% VAT sa electricity. At ano naman po ang correlation niya sa export ng ating bansa. Lumilitaw po merong positive correlation. Ang ibig sabihin po, pag na-reduce pala yung VAT, ang pinilalaban ko lang mo, initially po ay sa elektrisidad lang. At kung sakali naman ay may baba pa rin natin sa iba-ibang mga sektor, ang una po palang makikinabang dito ay mabuboost natin yung foreign direct investment. Siguro napakarami ang pupuntang investor sa atin. At pati manufacturing sector na ngayon po ay lethargic. Alam naman po natin. Ang ating economy po, Mr. President, is a consumption-driven economy. Kapag ang manufacturing po ay napasigla natin, baka yung pong pinapangarap nating 7.5% to hit the GDP target of 30 trillion, baka po maging times 3 pa yun. Dadami po yung negosyo na pupunta sa ating bansa. Yung mga negosyong maliliit, bababa ang production cost. May kinalaman po kasi yun, Mr. President, doon sa declared policy po ng batas. Halimbawa po yung Section 2, Paragraph C ng IPIRA, sabi niya, to ensure transparent and reasonable prices of electricity in a regime of free and fair competition and full public accountability in order to achieve greater operational and economic efficiency, to enhance the productivity or the competitiveness of Philippine products in the global market. Ano pong ibig sabihin nun? It promises the competitiveness of our Philippine products. So lalaki po ang export talaga. The economic efficiency. Sinasabi po talaga. Ito yung declared policy ng batas. Kung sakali po na pag-isipan natin, halimbawa, nandiyan naman ang DepDep. Bakit po hindi natin aralin na kapag binaba pala natin, umpisan lang natin ang elektrisidad, dahil po, yung IPIRA, tingnan po natin ang kanyang original version. Wala pong VAT . Bakit po walang VAT, Mr. President? Kasi nakalagay doon, affordable, reasonable, competitive. Pagka nilagyan po ninyo ng VAT, tataliwas po yun doon sa pinapangarap ng batas. Magiging mataas ang presyo niya. So, Mr. President, kailangan po nating sundan yung layunin ng batas. Affordable, competitive, reasonable, fair. Ayun po yung sinasabi. Sa Tagalog po, mura. Kaya ko po naimungkahi na Secretary Recto, tanggalin natin yung 12% VAT sa sale ng electricity. At tingnan po natin kung anong magiging epekto nun. Sa aking palagay po, because I found correlation between reduced taxes at doon sa paglaki po ng gross value added ng manufacturing. Ang manufacturing po ang kailangan nating pasiglahin. Ito po from several decades now, ito po yung lethargic, ito po yung dormant, ito po yung nasa doldrums talaga. At kung ito po ay mapasigla natin, marami pong trabaho makikreate, maraming negosyong tatayo. And we will arm our people with increased purchasing power. Lalaki po yung kanilang personal disposable income. Marami silang mabibili.
lalaki po ang sales ng lahat na mga gustong magtinda. And this is understandable. Why don't we look at this scenario, Mr. President? Mr. President, ang estimate na mawawala sa collection ho natin is about 45 billion pesos. Pero naintindihan ko po yung punto ng ating kasamahan si Senator Marcoleta na pwede naman ho ito ipalit dahil mumura yung kuryente, dadami yung industriya. Pag dumami yung industriya, dadami yung trabaho, maraming magbabayad ng income tax. Yes, Mr. President. Baka ang mangyari, mapapalitan naman ng 450 billion pesos. So nawalan kayo ng 45 billion pesos, nadagdagan tayo ng 450 billion pesos. Ito ho kasi magkakaroon ho ng impact sa ating collection dahil ngayon meron na ho tayong deficit of about 1.6 trillion pesos. So, in other words, kung mababawasan po yung kita ng gobyerno ng 45 billion, tataas ho ang ating deficit. No? Ganito po kasi, doon sa isang mungkahi namin, tatanggalin natin ang ayuda, 194 billion ang aalisin natin, isa-subsidize natin yung gumagasa ng 200 kilowatt hours. 90 billion lamang po yun, estimate. So nakatipid na po tayo ron ng halos 120 billion pesos. Depende lamang po sa diskarte natin. Siguro po kailangan lang nating pag-aralan lang. Pag-aralan, tingin ko, pag-aralan. Nakukuha ko po yung punto at talagang, to be honest, Senator Marcoleta, marami talagang mga industriya dumadaing sa mahal po ng ating kuryente. In fact, madalas nga ho, sa mga negosyanteng kausap ko, ang mukhang bibig nila parang nagtatrabaho sila para sa Meralco, hindi ho sa kanila dahil nga puro kuryente yung binabayad nila. Pero dapat ho balansehin rin sa koleksyon dahil marami rin pangangailangan ang gobyerno. So, dito po ang DOF, pag-aaralan nila itong konsepto na ito. Yung dalawang konsepto na ibinigay nyo po, yung alisin yung 12% VAT on buong electricity chain at pangalawa po yung tanggalin yung imbes na magbigay ng ayuda, ipasok nilang o ibigay nilang doon po sa lifeline rate. Tama po, kasi po yung lifeline rate natin ngayon, Mr. President, ang 100% na libre lang, 20 kilowatt hours. So, gagawin lang natin 200. Gawin 200. Ang average consumption ng ordinaryong pamilya is 200 po . Opo. 200. So, pag-aralan ho ng pag-aaralan po kung yan po ay... Ang isa pa pong example, Mr. President, tingnan po niyo ating cement industry. 70% po ng kanyang production cost, elektrisidad. Kaya po nakakaawa po yung estado ng ating cement industry. Hindi po sila pwedeng mag-compete, lalo na sa Vietnam. Kaya ngayon po nagagalit na po yung ibang mas mura po talaga yung Vietnam . Alam po niyo, Mr. President, yung sinasabi ko po kaninang correlation, nakakuha po ako ng time series from 2000 to 2024. Kaya 24 years po pinag-uusapan natin dito . Hinahanapan ko po ng correlation ang gross value added ng manufacturing, yung taxes, at saka yung exports. Ibibigay ko po sa inyo ito para maaari po niyong tingnan, maaaring nagkamali po ako. Kung ako po nagkamali, ay gusto ko naman pong i-correct ninyo ako. Ngayon, kung meron naman pong konting may tutulong, baka sakali po. Sapagkat ito po ay halos 25 years po na time series po ito. Maganda ho yan dahil as a basic concept talagang yan po ang daing ng mga negosyante ho natin. Mahal po ang presyo ng kuryente ho sa atin. Kaya maraming salamat, Senator Marcoleta, at nag-iisip po kayo ng mga paraan para mapababa po yung presyo ng kuryente ho natin. Yan rin po yung aking pakay nung tayo po chairman ng Energy Committee, mapababa yung presyo ng kuryente. Tapos na po ako, Mr. President. Alright, Maraming thank you. salamat po. Thank you very much. Thank you, Senator Marcoleta. Maraming Because salamat.